naman siya si President Marcos. 'Di ba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, huy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? Teka, sino ba kasi yung presidente natin? Bakit iba yung sumasagot? Buti ka mo, hindi si Tambi ang sumagot yan sa usapang bigas. Pagpatuloy natin. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM po. Ano ba sinabi niya? Pwede yung, sanong sinabi ni... This is relayed by the OVP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni DA Sec Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus BBM. O, anong sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry Hindi ko alam kasi. Anong sinabi ni... Hindi ko alam. Wala. Sorry, hindi rin namin. Ma'am? Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Oh, okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. 'Di ba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, huy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So, bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? 'Di ba? At saka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Si Secretary Laurel ba yung nagsabi nun? Hindi naman di ba? Diba? Naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Nangangampanya pa, di ba? Oh. Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? May evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you for recognizing my intelligence. Yan ang problema kasi ngayon. Mukhang nagtatago daw. Ayon kay BP Sara. So nagtatago kasi yung Pangulo natin. Ganyan pag may problema, tahimik. Pag may tanong yung taong bayan o yung tanong ng taong bayan noon pa tungkol sa pulburon, kung nagpupulburon siya, ang sagot, tatawa lang, sabay iiwas sa interview. Kagaya ngayon dito, tungkol sa mga pinangako, iba yung sumasagot. Dito nga, buti ka mo, hindi sumasagot dito si Tambi. Kasi parang si Tambi yung ngayon yung nangako nakaraan na mababawasan yung presyo ng bigas, tapos namimigay ng bigas. Di ba? Hintayin natin. Malay natin, sasagot dyan si Tambi. Di ba? Malay natin. Ang nangyari kasi, may mga nakisawsaw. Hindi naman yun ang kausap. Secretary Laurel. Meron pala, nandyan pala si Secretary Laurel. Siya pala yung nandyan. Akalain mo yan. Tama kayo sa sinabi nyo na matalino si BP Sara. Abogada yan. At hindi yan magiging vice president kung hindi matalino. Iyon nga lang, nabudol. Nabudol siya. Nabudol yung mga supporters niya. Pero, paano? Humingi po siya ng pasensya. Humingi siya ng sorry doon sa mga nabudol di umano sa pagboto doon kay Junior. Diba? Kasi patis naman siya, hindi niya akalain na ganito pala yung nangyari ngayon, na yung inaasahan niya na ipagpatuloy yung proyekto ni Tatay Digong, anyari, wala budget para doon. Andon sa ayuda. Talaga naman.